si Pangulong Bongbong Marcos nangakong papalakasin pang suporta sa makabagong renewable energy projects. Unang pandaigdigang pagtitipon naman para sa nuclear technology laban sa polusyon at sa plastic, dinaluhan po yan ng Pangulo. Kaugnay yan, may nakalap pang report si Bombo Annalise Soberano. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas matibay na suporta ng gobyerno sa mga proyekto ng renewable energy at clean technology sa kanyang pagbisita sa Ningning 6.55 megawatt peak solar rooftop power facility sa Pasinaya Home sa Cavite. Ito ang kauna-unahang grid-connected utility-scale solar rooftop project sa isang socialized housing community sa buong mundo. Tinatayang nasa halos 2,000 kabahayan ang nakikinabang sa rooftop solar panels na kolektibong lumikha ng malinis na kuryente. Ayon kay Pangulong Marcos, bukod sa pagbibigay ng solar power, nagbibigay din ang proyekto ng kita para suportahan ang mga serbisyo ng komunidad tulad ng pagkukumpuni ng bubong, ilaw sa kalsada, waste management, shared solar facilities at training programs. Binigyang diin din ng Pangulo na nakatutulong ang proyekto hindi lamang sa komunidad kundi pati sa national grid habang hindi nagsasakripisyo ang lupaing sakahan o kabuhayan. Tinatayang makakabawas ito ng higit 6,233 metric tons na carbon emission kada taon, katumbas ng pagtanggal sa halos 1,000 sasakyan sa kalsada. Nananawagan si Pangulong Marcos sa oras na malawak na ang kooperasyon ng pamahalaan sa pribadong sektor at mga komunidad upang mapalawak pa ang paggamit ng renewable energy sa harap ng banta ng climate change. Pakinggan natin ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Halos 2,000 tahanan ang kasama sa proyektong ito. Bawat isa sa kanila ay pinagkukunan ng malinis na enerhiya dahil sa mga solar panel na nakalagay sa kanilang mga bubong. Ito po ang kaunahang grid-connected utility-scale solar project sa buong mundo na matatagpuan sa isang socialized housing community. Higit pang nakakahanga ang Ningning project. Hindi lang solar technology ang hatid nito sa atin, nagbibigay din ng suporta at ng kita dito sa mga nakatira dito. Gamit ang bahagi ng kita rito, matutustusan ang pag-aayos ng bubong ng mga bahay, mga panatiling bukas ang ilaw at kalsada, mapapatupad ang maayos na pamahala sa basura at magkakaroon ng shared solar facility at iba't ibang training para sa mga residente. Samantala, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang opening ceremony ng International Atomic Energy Agency, ang kauna-unahang International High-Level Forum on Nuclear Technology for Controlling Plastic Pollution. Ito ang unang pandaigdigang pulong sa ilalim ng New Tech Plastic Initiative, ang pangunahing programa ng IEA na gumamit ng nuclear technology upang tugunan ang lumalalang problema sa polusyon sa plastic. Dumalo sa pagtitipon ang mga ministro mula sa larangan ng agham, kalusugan, enerhiya at kapaligiran, gayon din ang mga matataas na kinatawan ng mga bansang kasapi ng IAEA. Kalahok din ang mga kinatawan mula sa international organization, academy, industry at mga institusyong pinansyal, media at kabataang sektor. Layon ng forum na pagtibayin ang kolaborasyon at talakayin ang paggamit ng makabagong nuclear solution upang mapababa ang produksyon at epekto ng plastic waste sa kapaligiran. Ngayong hapon, 2 event din ang event ni Pangulong Marcos dito sa loob ng palasyo. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.